Scoffers and doubters, isang palatandaan ng huling panahon. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? 2 Peter 3, verse 3 to 4. Ano pong ibig sabihin ng scoffers? Ito po yung mga nanlilibak, nangungutya, at tumatawa sa mga bagay na ukol sa Diyos. Lalo na po tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Sabi nila, tagal nang sinasabi yan, wala naman nangyayari. Ang puso po nila ay hindi naghahanap ng katotohanan, kundi gusto lang po nilang mabuhay ayon sa gusto nila. Narito po yung mga real life example natin. Una, hala, end times na naman, 2020 pa yan sinasabi eh. Marami nang nangungutya kapag po nagpo-post tungkol sa sign of the times. Akala po nila pananakot lang, pero hindi po nila alam, prophecy na po talaga. Pangalawa, kung totoo si God, bakit ganito ang mundo? Mga taong ginagamit ang kasamaan sa mundo bilang excuse para hindi maniwala sa Diyos. Hindi po nila alam na sinagot na yan sa Biblia. Kasalanan po ng tao ang ugat, hindi po ng Diyos. Pangatlo, mga content creators na ginagawang biro ang fake. May mga video, mini, at influencer na ginagawang comedy ang Bible, Jesus o ang fake. Tinatawanan po nila ang mga Kristiyano na seryoso sa pananalig. Scoffer in action. Pang-apat, wala akong pakialam. Enjoy lang tayo habang buhay pa. Ito ang pinakadelikado po, indifference. Yung tipong hindi tumatanggi, pero wala rin pong pakialam. Bahala na si Lord. Pero sabi po ng Biblia, darating po talaga siya kahit hindi tayo handa. Kaya nga po, sabi po ng Biblia ulit, mangyayari talaga to sa last days. Hindi po tayo dapat madala. Huwag po tayong magpatameme sa mga nagmamaalam. Dahil sa huli po, hindi naman scoffers ang magliligtas sa iyo. Si Jesus po lamang. The Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering, not willing any should perish. 2 Peter 3, verse 9. Matagal po siyang bumalik, hindi po dahil nakalimot, kundi dahil binibigyan pa po niya tayo ng chance.